At narito naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang controversial na balita ang umabot sa ating mga headlines ngayong araw. Humingi ng tulong si President Coutinho Norte Jr. kay Pastor Apollo Quiboloy na kilala bilang leader ng Kingdom of Jesus Christ sa pagpapalakas ng mga programa ng gobyerno. Ang ginawang hakbang ng Pangulo ay nagdulot ng samot-saring reaksyon mula sa mga netizens at hindi nakaligtas sa atensyon ng mga mambabatas, lalo na si House Speaker Martin Tabalos Romualdez. Ayon sa mga ulat, nagkaroon ng isang pribadong pag-uusap si Pangulong Marcos at Pastor Quiboloy kung saan tinalakay nila ang mga posibleng proyekto at tulong na maaaring ibigay ng religious leader sa mga programa ng gobyerno, partikular na sa mga isyu ng kapayapaan at kaayusan sa bansa. Ang hakbang na ito ay ng Pangulo ay agad na umani ng mga reaksyon mula sa mga kritiko at mga miyembro ng publiko. Ang naging pinakamainit na isyu sa ngayon ay ang pagtutol ng maraming netizen sa hakbang na ito ng Pangulong Marcos. Ang mga protesta at komento mula sa social media ay nagsimula agad matapos kubalat ang balita na ang Pangulo ay hubilig ng tulong mula kay Quiboloy na may mga controversial na isyu ng kanyang sariling kasaysayan. Kabilang na ang pagkakasangkot sa mga kaso ng human trafficking at pandaraya sa ilang pagkakataon. Kasama na sa mga reaksyon ito ang galit at pagkabahala ng mga netizens na nagsasabing hindi nararapat na humingi ng tulong ang Pangulo sa isang taong may ganitong mga isyu sa kanyang likod. Marami ang nagtatanong kung ano ang nga ba ang magiging epekto ng hakbang na ito ng kredibilidad ng administrasyon ng PBBM. At kung ito ba ay magdudulot ng mga masamang epekto sa imahe ng gobyerno sa mga susunod na taon. Hindi rin pinalampas ni House Speaker Martin Tambalos Romualdez ang isyong ito. Ayon sa mga reports, nawindang sa isang pahayag si Romualdez sa gitna ng mga protesta mula sa netizens. Sabi niya, hindi niya inaasahan na magiging ganito kalaki ang reaksyon ng mga tao at may mga pagkakataon na nahirapan siyang ipaliwanag ang posisyon ng administrasyon sa isyong ito. Sa kabila ng kanyang pagkagulat, binigyan din niya na patuloy ang kanilang pagsuporta sa mga proyekto ni Pangulong Marcos, ngunit may mga tanong na kailangan munang sagutin. Sa ngayon, patuloy na pinag-uusapan ng mga hakbang ng Pangulo at tila hindi pa tapos ang mga controversial na kaugnayan ng isyong ito. Maraming nagtatanong kung paano ito makakapekto sa mga susunod na hakbang ng administrasyon at kung ano mga epekto ang maaaring idulot nito sa relasyon ng gobyerno at ng mga mamamayan. Ano kaya ang magiging susunod na hakbang ni Pangulong Marcos? Tunghayan natin ang mga susunod na developments sa darating na araw. At heto nga mga balita ang ating pagkakatutukan at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Ang gobyerno, ng 5,500 flood control projects, wala. O ito na yung nangyayari. Kasi sabi ko nga sa inyo, ang kalikasan po ang magpabagsak kay bangag. Kung yung kalikasan ganito lagi, hindi mawawala sa isipan ng maraming Pilipino na yung 5,500 flood control projects na sabi tapos na umaabot ng 1.4 billion adi ang gastos at 550 billion, talagang hanapin natin yan. Magiging multo po ito. Under ngagba admin. Kaya kayong mga Pilipino, kayong mga taga-Norte, kayo man tinatamaan ngayon, mga taga-Bicol, hanapin ninyo. Hanapin ho ninyo yung pirang ito, yung flood control projects na ito. Kasi pag hindi ho ninyo hanapin, baka magpadala na naman ang signal number 6 dyan. Damay kayo sa kamalasan ni Ngiwi. Di ba Ngiwi? Sabi ni Chona, di na yata kaya ng rubber boat sa lakas ng bagyo. Baka liparin din kasama ang tao. Hindi, pag ganyan, immediate response talaga yan. Kailangan nakahanda ka. Hindi pwedeng hintayin mo na lang. Baka sasabihin anong gagawin natin? Buang talaga mo. Kailangan ng tulong nila. Kailangan talaga ng tulong. Dapat ang mauna yan, yung gobyerno. Hindi lang local government dyan. Kailangan national government. Ang Pag-asa kasi, alam naman na tatama eh. Nasusukat naman din yung bagyo at alam kailan tatama. Pag yung suyop-suyop muna, buang. Gusto nyo suyop? Suyupin mo yung lahat ng dagat na nag-tsunami, parang tsunami yung datingan. Walang alam, bubo.
Bistak parang tsunami ng bagyo. Parang tsunami nga, oh. Kaya, signal number 6 na daw. Signal number 5 pa. Signal number 5. Oliver, wala ba dyan si Vice Admiral Palaka? Putang ina, nandun yata sa... Saan ba yung Miss Universe? Nandun si Palaka sa Miss Universe. Tumabi pa nga sa Miss Universe. Mistula siyang yaya dyan eh. Tingnan mo. Pumunta pa si Palaka doon sa... Di ba Miss Universe? Pumunta eh. Tingnan mo, tumabi siya. Nagmistulang yaya ang animal, oh. 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 Ayan siya, oh. Baka bangungutin kayo, ha? Lipat natin sa kabila. Baka bangungutin po kayo. Siya ho yan. Ba't hindi na-edit? Sus, yung kilikili Ginoo, parang... Ano ba nangyari sa kilikili? Parang yung papel di hapon ba nagikumot-kumot? Malas nyo, natulog yung editor. Natulog yung editor niya. Na-post yung picture niya. Di man na-edit. Kita ang corduroy daw, sabi ni Marlica, oh. Tingnan mo yung Kilikili Republic. Ko Ginoo. Ano yan, papel di hapon? Wag kasi tumabi sa maganda. Nagmistula kang yaya dyan eh. Bisdak, sana si Bangag ang madala sa bagyo. Madala ng bagyo. Di ba Vice Admiral to? Nasaan siya? Miss Universe? Bagyo dito, tol. Ma'am, bagyo. Mag-rescue ka. Binagyo yun na yung norte. Binagyo yung Bicol. Saan ka? Pa-picture ka. Yung kilikili mo, kita namin. Sabi ni Emily, akala ko yaya. Yaya nga! Bitgod sang lupay-pay na yung skin ng kilikili ni Kukak. Hoy, kuidaw ka. American, ano yan? American bully yan eh. New Yorker, Cubao, Quezon City. Tumabi siya sa Miss Universe. Nagmistula siyang yaya dyan. Taga-bit-bit ng ice tubig. Taga-bit-bit ng make-up. Ano? Feeling artista? Eh, hindi ah. Yaya siya dyan, yaya. Yaya. Kaya ako, mas gusto ko talaga itong ginawa ni Pastor Apollo Sikibuloy, mga taga-KOGC. Lalo na ngayon, lalakas ng bagyo. Si Bangag, putang ina, 3 taon na, wala pang nagawa. Puro, ngiwim! Ngiwim lang. Pero si Pastor Kibuloy, hindi pa kandidato, may nagawa na. Kaya tama-tama po itong ginawa ngayon ng KOGC sa pamumuno ni Pastor Kibuloy. Ano to? Ito yung ano nila eh. 131 Nation. Ayan. Buong bansa ho yan. Imbitado ako dyan. Di ko lang nabasa kasi yung mensahe eh. Sorry po, KOGC, bawit na lang ako sa sunod. Diyan ako nakatuka sa Antipolo City sana. Ako sana mag-cover sa inyo. At pupunta sana ako dyan. Kita-kita sana tayo. Ang problema nga ho, hindi ko napansin yung message sa akin. Sa Viber kasi ako minessage. Hindi ako mahilig tumingin ng message sa Viber eh. Pag hindi ako naanuhan talaga, natawagan, dalawang beses sila. Sinsya na po, KOJC. Ganda sana ho. Yan, pumunta. Pero anyway, successful po. Ito dapat yung ginawa mo, Bangag animal ka. No? Sabi mo, climate change, nagtanim ka ng kahoy? Walang tanim, di ba? Anong ginawa mo? Suyop ng suyop lang. Tigil nyo na po yung kapupulburon. Kaya nakakarma po tayo dahil sa kakapulburo ninyo. Nadadamay kami sa kamalasan. Pambihira ka, animal, oh. Huwag yan. Ba't singiwi lumabas? Pakinggan mo muna natin yung kaganapan po
Bilang pakikiisa sa inisyatibong 131 Nation ni Pastor Apollo C. Quiboloy ay nagkaisa ang libo-libong volunteers mula sa iba't ibang bahagi ng Davao City at nagtipon sa isang ancestral domain sa Sitio Sungkulan sa Marilog District upang magtanim ng nara at iba pang seedlings na layong labanan ang pagkasira ng kalikasan at mapanumbalik ito sa dating ganda. Para magbigay ng kabuuang detalye, makakasama natin si Jean Domingo live. Jean, magandang umaga. Yes, mga kapartners, magandang umaga. Happy Tree Planting Day sa ating lahat. Nandito nga tayo sa Sitio Sungkulan dito sa Marilog, Davao City, kung saan libo-libong seedlings ng nara at mahogany ang itatanim. At medyo kakaiba nga yung ating selebrasyon ng ating aktibidad dito dahil bago magsimula ang itong aktibidad ngayong araw ay isang ritual ang isinagawa ng ating mga kapatid na katutubong matigsalog bilang proteksyon at pasasalamat na rin para sa gaganaping tree planting activity dito sa kanilang lugar. Ang bahagi ng nationwide initiative na sabay-sabay na pagtatanim ng puno sa buong Pilipinas ay libo-libo ang nakiisa at nakilahok sa Sitio Sungkulan, Marilog District, Davao City. Ito ay isa lamang sa mga lugar na kabilang sa malawakan o simultaneous tree planting drive bilang pakikiisa sa 131 Nation Initiative sa pangunguna ni Pastor Apollo C. Quiboloy kasama ng mga volunteer. Matatandaan na taong 2005 nang simula ni Pastor Apollo ang massive pine tree reforestation sa isang nakakalbong bahagi sa paanan ng Mount Apo na ngayon ay tinatawag ng Glory Mountain. At makalipas kang mahigit 20 taon, nagbunga na ang pagtutulungan at pagkakaisa ng mga volunteer sa pangunguna ni Pastor Apollo. At dahil sa kahalagahan at tulong na hatid nito, ay nais naman niya itong ipagpatuloy, di lamang sa Davao City kundi sa buong bansa. So ngayon nagpapatuloy po yung mga project ni Pastor, initiative po ni Pastor Apollo C. Quiboloy at isa din po kami ng mga volunteers. So ito po tayo, magre-replant, magre-reforest tayo dito sa Marilog. No, dito mismo sa Barangay Sungkulan or Sitio Sungkulan, Marilog District, Davao City. So we're here, we're getting ready, and we're so thankful that we can be a part of this very great endeavor. So join us. This is also like a wake-up call sa lahat na join us. May panahon pa po, pwede pa kayong mag-join na. Pwede po kayong makiisa sa amin. This is a nationwide activity. So sa lahat ng may pag-ibig, pagmamahal sa ating kalikasan, sa ating bansa, makiisa po tayo. 1 tree, 1 nation. Sa lugar na ito na tuyo, nakakalbo at wala ng buhay, na bahagi ng Sitio Sungkulan, Barangay Salumay, sa Marilog, Davao City, inaasahang tutubo ang libo-libong puno mula sa inisyatibo ng 131 Nation sa pangunguna ni Pastor Apollo C. Quiboloy at ng libo-libong volunteers. Barangay Tamayo, 131 Nation. Thank you, Pastor Apollo C. Quiboloy, for your vision. We love you! Grabe, tumayo pa live ako. Congratulations po kay OGC Pastor Apollo C. Quiboloy. Sa pa, meron ba akong video na ipi-play? Isa na lang. Ay, ito po sila, nag-tree planting na po sila dyan. Dami nila, oh. Ayan. Congratulations po kay OGC Pastor Apollo C. Quiboloy. Mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo. Ganito dapat bangag. Animal to si bangag, oh. Ano? Magtanim ka ng kahoy. Anong itanim mo? Mary Jane. Sabi siguro ni bangag, di man nakakabangag yung nara. At saka matagal tumubo yung nara. Dapat Mary Jane tinanim yan para bangag-bangagan lahat. Ako, bilib ako dito kay Pastor, no? Sa kabila po ng pagsubok ng QGC. Hayan, nakatulong na naman sa ating bayan. Ikaw, Hontivirus, nagtanim ka ng punong kahoy? O ikaw yung tinamnan? Ikaw, Abalos, nakatanim ka ng punong kahoy? O pangiwi-ngiwi ka lang?
Ikaw na Junior, anong tinanim mo? Nasa Malacanang. Pulburon. May pulburon din sa loob ng Malacanang, di ba? May nag-comment, wag na daw gumamit kasi ng pagkakaisa na salita, sandugo na lang. Tol, may phobia ka tol sa unity? Tol, may phobia sa pagkakaisa? Putang ina ka da Junior, sinira mo kasi yung word na pagkakaisa at unity, animal, ginamit mo pa. Nagtatanim ng galit. Ayan, nagtatanim ng galit ang mga tao. Salitang unity, may allergic na sila dyan. Parang, pag may bumanggit ng unity, no, nasusuka ka, no? Puntang ina mo, Nyor, pahama ka, dinungisan mo yung salitang unity. Nyor, ba't ka gumamit ng unity, buhang? Ano nang gagamitin natin? Hindi na unity. Sandugo na lang, sandugo. Sandugo na tayo, sandugo. Bibs, galing naman ang project ng mga KOGC at ni Pastor. God bless watching from Hong Kong. Ayan. Number 1 natin, Pastor Apollo Sikibuloy at Kong Marcolita. Kailangan magkasunod sila dyan. INC at KOGC. Pag natin sila paghiwalayan, kasama po natin yan, ilalaban po natin yan. Sabi ni Marga Correct, nakakasuka ng word na unity. Noy, ganyan ito, bisdak, dapat mariwana talaga. Pagalitan ka ni Bunying. Si Bunying mag-harvest niyan. Content, handbag, dilawan at loyalist ang unity ngayon, bisdak. Sila nga yung unity. Pastor Kibuloy, Kong Marcolita. Huwag mo nating iwanan itong mga to. KOGC, INC, suportado po namin kayo. SME9, NIT 25, ilalaban po namin kayo, maniwala ho kayo. Hindi namin kayo iiwan. Dahil, ako bilang isang DDS vlogger guy, pag meron isang organisasyon o relihiyon na susuporta sa mga Duterte, maniwala po kayo sa akin, hindi ko kayo iiwanan. Hanggang dulo ng walang hanggan. Tatahimik lang naman sana sila eh. Kaso kinaladkad ng mga buang na nasa Kongreso. Kayong mag-alala, marami ho tayo. Palitan na natin yung singiwim! RJYC Vlog, Tol Bisdak, pwede ka po gawa ng listahan ng mga hindi dapat iboto, ikalat natin sa ating mga sukmid natin. Baka iboto pa sila. Baka malibre pa publicity, wag na. Ang ano na lang natin, yung iboboto na lang natin. Libre publicity, buang. Di ba, ngiwim? Ngiwim! Ramon Haramilio, nasaan ang IDCA? Di ba yan isang agreement para sa kalamitis dahil pinapasok sa bansa? Ramon Haramilio, budol nga. Salamat sa pakulay. Alam mo si Bangag, pag maniwala ka, wala, talagang mabudol ka. Mabudol talaga. Oy, J. Morales, wag mong kalimutan endorso si Ate Nini Bacani. Kailangan natin yun si Tinini. Kailangan po natin yan. Yan po ang magbibigay liwanag sa Pilipino, si Ma'am Nini Bacali. Ayan wag po natin kalimutan si Tinini kasi buang yung nagkaka-birthday lang ng buaya Pastor Kibuloy, Tinini, mga 1st District ng Liti. Baka naman, putang ina, di ba kayo nagsawa ka? Ako, budoy! Di ba kayo nagsawa? Palitan nyo na yan saan ba yun? Pakita nga natin. Nasaan ba yung... Palitan na natin to. Wag. Wag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Okay. Buang! Palitan nyo na yan!
Nakaw! Palitan nyo! Oh. Palitan nyo, First District ng Leyte. Oh, yan na naman. Abnormal na speaker. Ito na yung abnormal na speaker ngayon. Sabi sumigaw si Tarzan. Hindi yan si Tarzan, buhaya yan. Muking ina na yan. Nasira tuloy yung mga mababait nating kaibigan dahil kay Bangag. Sabi ni Castor, bakit ang administrasyon ngayon may tinanim naman sila? Yung nga lang, tinanim nila yung mga walang kahihiyan. Ay, yung mga kahihiyan. Tinamnan ng kaso. Si Pastor Kibuloy, tinamnan ng kaso. John Delicado, salamat sa pakulay. Si Pastor. Tapos si Tatay Digong. Ayan, nagtanim. Tinamnan ni Trillanes. Problema si Trillanes makulong. Berelio, wag na tanggapin ang bisitang Bangag. May dalang kamalasan yan. Mamalasin kayo. Buwang itapon nga natin sa West Philippines yan. Hukayin, sabi ni Inday. Tapon sa West Philippines eh. Paano hindi ka malas-malas? Animal, oh. Ngumunguya. Ngumunguya. Akala mo may nginunguyang bubble gum. Parang ngiting aso daw si Rebilla. Ngiting buhaya, ma'am. Parang ganito, malalasin ka talaga. Found that we hear that Puta kamalasan talaga, gago. Grabing kamalasan ng Pilipinas, buang. Yung isa, yung isa, putang kamalasan talagang hatid sa atin. Wala, ang Pilipinas ngayon, nadamay lang naman tayo dyan, animal, oh, dinamay tayo. Nadamay tayo ng kamalasan, pero yung norte, wala rin ligtas, eh. Kababayan nyo, nagkalat, eh. Kayong mga taga-norte, magsigaw na kayo dyan, resign BBM, walang kwenta, ngiwi, oh. Diba ngiwi, Sabi ni Kulasan ng Riyadh, isang sumpa, mga Marcos. Sumpa talaga itong mga Marcos, guys. Every time na lang na may Marcos, bagsak ang bayan, eh. Dalawang Marcos na gusto pa ninyong tatluhin. Oh. Tanong ko sa inyo, nakadalawang Marcos, malas ang Pilipinas. Gusto pa talaga ninyo ng isa? Pag gusto pa ninyo ng isa, ay buang na talaga kayo. Sabi ni BJ Jesus, paano umpisa pa lang ng loko at nandaya sa kapwa at sinungaling pa? Kaya minalas ang Pilipinas sa admin ng iwi. Mabuto nyo pa. Wag na, ha? Sabi ni Inday, never again, ha? Tutangin na, lubog na sa ba, BBM pa rin. Ngunit, naubos ang quick response kasi dinala ni Lisa Tana sa Miss Universe. Kung ang result sa nagiging yaya sa doon, putangin na. May panalo pa nga. May panalo pa nga. Sa luto, nagbaon pa. Hindi nyo alam, nagpanalo si Palaka. Baon man niya papuntang Miss Universe. Ay, ang laki naman ng baon ni Palaka, gagi. Pupunta nga lang sa Miss Universe. May pinatama na naman. Grabe, sama-sama silang bumangon muli. Ayan, oh. Super Lotto. Grabe, kailan ba pumunta si Palaka? Yan, oh. Yan, oh. Super Lotto po, 129 million. Nagbaon ng buwang. Pag matalo ang Pilipinas, malas mo talaga, Palaka. Malas si Palaka. November 14 po yan, nanalo. 2 days ago.
Kung Ginoo naman talaga yan. Di ba sila nagsawa sa Kakalimas? May ghost projects pa. Tapos may palabigasan, paluto pa talaga. Pinapatos pa nila, animal o. Sabi ni Mike Lin, Bisdak, dito dyan, pumalpak si Nostradamus. Sabi Asin Joam Pinas. Kay Bangag ngayon, wala na nawala na. Kay Nostradamus, sinira siya ni Bangag. Hinulaan pala ni Nostradamus yan. Pahula nga ako doon, baka maging presidente ako. Laki ng baon nga, 129 million. Grabe naman yung palaka na yan. Mang Kanor, one marijuana, one nation. Akin na Bangag yun. Iba kay Pastor Kibuloy. RJYC Vlog, maraming salamat sa pakulay. Shout out to my mom, Esterlina, in Chicago and her friends and co-workers. Let's pray for the Philippines. Padating na ang gaba para sa mga bangag. God is good. Sana naman yung gaba mapunta lang sa Palacio de Polvoron, wag sa atin, gagi. Salamat, RJYC Vlog. Yung gaba kasi sinabi ni Inday, Day, bay, gaba, Day, baka pwede dun sa Palacio de Polvoron na lang, Day. Kawawa man taga Bicol, Day. No? Kung pwede pa lang, dito ka pipito sa Palacio de Polvoron. No? Kung pwede pa lang, kukunin ko ba yung bagyo? Uy, nandyan si Pipito. Ilihis ko nga. Dito ka sa sala ng Palacio de Polvoron. Sila lang naman talaga nagpamala sa ating bayan. Sabi ni Liti, wag sana makawi, kapatid. Ha? Sara, totoo yan, Bisnak. Nabasa ko din yon, hula ni Nostradamus. Kaso noong research ko na ngayon, hindi ko na makita. Baka nahiya. Ma'am, Adigil Cap, maraming salamat sa inyong pakulay. Baka si Nostradamus ngayon lang pumalpak. Maria Vilma, yan din sabi ng anak ko, nabudol daw ako sa hula ni Nostradamus. Putang ina, Nostradamus, nasan ka man ngayon? Sana nasa mabuti kang kalagayan. Hindi man ka Nostradamus ka, nadamay kaming mga Pilipino. Lo talaga yan. Wag na tayo maniwala dyan din. Bungangirang Lula, ang tanong natin kay Palaka na kung bakit sa halos araw-araw may mananalo sa luto, bakit padami ng parami ang mahihirap? Huwag niyang sabihin na mayayaman lang ang nanalo or talagang sila ang nanalo sa luto. Ma'am Bungangirang Lula, naniwala ka may nanalo sa luto na tao? Robot po nanalo dyan. Ang nanalo dyan, sila ni Palaka. Kaya nga, sama-sama tayong magiging milyonaryo eh. Sila ho yun. Mga robot lang, mga AI lang yung pinapanalo nila, sa kanila yung pera. Gawa-gawa lang ho sila ng panalo dyan. Di ba, Ferdinand Manuel, sama-sama tayong maging milyonaryo. Muli, 6 na taon. Uy, tama naman yung 3 taon. Magsiresign na kayo, buang. Sabi ni Content Handag, ngayon pa lang sila pumalpak, Bisdak, kay Bangag. Napaya kay Bangag. Gago ka, animal ka, Bangag. Ngayon! Ang dami mong napirwisyo pala. This nuts, binayaran ni Palaka si Nostradamus. That time, hinula niya. Senyor. Putang ina, pati ba naman pala, mikos-mikos si Nostradamus. Sabi ni 785 Silver Dragon, hindi ba kayo nagtataka? Bakit typhoons devastating Bicol, Leyte and Ilocos Norte? Ma'am, kawawa naman sila, ma'am eh. Pero talagang minalas lang talaga sila eh. Dahil kay Bangag. Bira. RJY Tolbis na, kapag naging presidente ba si VP, that means 9 years siya magiging presidente? Malamang, 9 years. Parang Gloria. Gloria, Gloria la bandera, turuan mo si Inday Sara. Aling Gloria,
Baka pwede bulungan mo si Inday Sara, Aling Gloria. Paano mo ba minagic yun? Ikaw, may I am sorry ka pa. Panalo ka pa rin eh. Para Aling Gloria, oh. Isalin mo nga yung anting-anting kay Inday para 9 years din si Inday. Okay, People TV, salamat sa inyong pakulay. People TV PH. Kasi, minalas ng Pilipinas ngayon. Tingnan mo yung bagyo, first time daw yan eh. Sabi ni Bangang, alam nyo ba? First time yan nangyari. And 70 years. First time daw nangyari 70 years ago na may bagyo sa Pilipinas, 6 sunod-sunod. Buang ka, first time nga, naging presidente ka pa. Kung hindi ka naging presidente, hindi talaga mangyari yan. Galit man ng kalikasan sa'yo, sinungaling ka kasi. Sabihin mo kasi na 5,500 flood control projects, tapos na. May iba, ginagawa pa. Putang ina, pinakchik ka tuloy. Helen Lo, salamat. Pinapakchik ka. Yung unang flood control pag-checker, hindi pa kayo naniwala, ha? Crescente Berong, maraming salamat. Beryong, salamat sa pakulay. Sino ba yung una? Dumating. Kakatapos lang ng suna, napahiya agad ng bagyong Christine ba yun? Salamat Beryong. Ay, hindi si Christine. Bago pa pala yun si Christine. Bago lang yun eh. Buang talaga. No? Malas. Bagyong Karina, yung una. Sunod. May bagyo pa sumunod eh. Bagyong Karina. Tapos nag-ayuda sa Davao. Sabi siguro ng kalikasan. Gagong presidente na yun. Oh. Yung bagyo nasa Luzon. Ang ayuda sa Mindanao. Bagyong Inting. Kaya, yung mga Pilipino, gisingin ko talaga. Magpaulan ako ng bagyo para magising kayo na niluloko tayo. Niluloko kayo. Ito na ho yun eh. Panginoon na po nagsabi dyan eh. Nabudol-budol si BBM. Na walang flood control projects. Weak si BBM, walang alam. Ilang bagyo na, walang ginawa. Paano na yung mga taga-Norte? Taga-Cagayan, Ilocos, taga-Bicol. Sabi may rubber boots na. Nasaan yun? Wala mga kami nakitang rubber boots. Budol. Baka nilagyan pa ng sticker MR, Mangungurakot Rice. Ako Bicol, Pantilist. Inalalagyan pa. Padala mo na yung rubber boots doon. Sko Ginoo. Nasaan sila? Disnat Marcos, puro bagyo, kayabangan lang ang dala. Pahiram nga. Nandito si Kulas. Baka rubber lang, boss, walang boot. Rubber duck meron. Rubber shoes. Animal, oh. Kulas, barangin mo na. Ikaw Kulas, ha? Sinungaling ka rin Kulas. Budol ka rin Kulas. Parang singiwiim ka rin Kulas. Sabi mo Kulas, barangin mo Kulas. Hanggang ngayon, wala pang resulta Kulas. Sabi mo, Bistak, ako na lang bahala kay Ngagba magbarang. Hanggang ngayon, wala pa namang Kulas. Hindi daw rubber boat, rubber boats daw. King ina. Dalito, napakalinaw na kinalampag na ng kalikasan si Bangag. Kamalas-malas man, di man nasasaktan. Di man nakaramdam.
Paano makaramdam si Bangag? Putang ina. O kininam? Every 30 minutes, 20 white shirts. Puta, manhid na manhid yun. Manhid na manhid yun. Isipin mo, sabi ni Kati Binag, every 30 minutes, 20 white shirts. Talagang manhid. Walang alam. Talo pang naka-general anesthesia ang buang. Sabi ni Barok, bagyo pa lang yan. Paano pa kayo kung pandemic? Huwag naman dumating yung pandemic.